Yo, what up sa inyo dyan? Tara pag-usapan po natin itong bagay po ng nakaraan. Siguro mga more or less 1 week na po. Isang usapin na naman po dito ang naging matunog sapagkat isa pong tourist spot sa ating bansa ang binanata na naman po ni BP Sara. At paalala lang po, ito po'y para sa mga hindi pa nakakaalam. No? Kung alam na po ninyo ito, check nyo po yung ating ibang video sa mga bagay na pinag-uusapan natin. Anyway, ito nga po, yung San Juanico Bridge. Ito pong San Juanico Bridge sa Tacloban ay sinabi nga po ni VP Sara ay pinagpalagay po niyang isang bagay na nakakairita na makita na ito po'y isang tinatawag po na tourist spot. Sabi po ay ito po'y naganap sa isang rally na ang kumbaga ipinaglalaban, ang slogan ay Free Duterte Now. Ito po'y naganap sa Melbourne, Australia, no? Australia. Ayun po, no, ano po ba itong kahalagahan po nito? Sabi po dito, I was very irritated about one portion of the advertisement that said in Tacloban. Ito po ay nagganap sa isang rally kung saan marami pong nakikinig sa kanya. Siya daw po ay nasa isang flight o sa flight niya papunta siguro sa Melbourne, no, sa rally. Na-mention niya, no, yung advertisement yata ng isang hotel. Tapos ito po yung naka-irita sa kanya. Sabi, I was very irritated about one portion of the advertisement that said in Tacloban, no? The tourist spot is San Juanico Bridge. How can a 2.6 kilometer bridge be a tourist spot? I was very irritated, sabi ni Duterte o VP Sara Duterte. Ngayon po, ikaw, anong masasabi mo dito, no? Kasi sabi nga po, ito pong San Juanico Bridge, naging tourist spot na sapagkat mahaba po yung bridge po na ito. Mahigit na 2.5 kilometro, no? Na nagkokonekta sa magkabilang isla. Kapag nagkokonekta sa magkabilang isla po, no? Mga islands ng Leyte at Samar. Hindi po ako nagkakamali, yan po yan, no? At sabi po niya, ni Duterte o ni VP Sara Duterte, ay ang isa daw na pwede nating i-considera, pwede nating tawaging tourist spot ay yung isang bridge na 264 kilometer. Diba? Kanina po pinag-usapan natin 2.5, 2.6 kilometer to be exact. Yung bridge na, correct me if I'm wrong, na sinasabing San Juanico Bridge. Sabi niya, mas may consider mo yan, matatawag mo yung tourist spot kung 264 kilometer yan na bridge na nagkokonekta sa China at Macau, no? She said, if the government wants to turn a bridge into a tourist spot, it should be long and connect several provinces such as Cagayan de Oro, Dumaguete, Negros, Cebu and Bohol, and not the San Juanico Bridge, which is currently undergoing repair because of structural weaknesses. So ngayon po, ano pong masasabi nyo dito, no? Ano pong masasabi nyo especially dito sa mga opinion, mga sentimento, momento po ng ating ikalawang Pangulo? Ha? Consider po natin at bigyan po natin ng siya po ay may posisyon sa ating bansa, sa gobyerno, isa sa pinakamataas na posisyon, no? Siya po'y ikalawang Pangulo, no? At pagkatapos sa kanya po natin maririnig yung ganitong mga bagay, no? Ano po bang matatawag natin dito? Kasi para sa akin, no, hindi naman po tayo pro BBM, no? Actually, wala tayong iniidolo na politiko na gaya po na ginagawa ng iba. Tayo po ay simpleng mamamayan na nagbabahagi ng ating komento, babahagi ng ating opinion patungkol sa mga kaganapan po ng politika po ng ating bansa ngayon. So, ano bang pinatutunghayan ko dito? Hindi po ako anti-Duterte, hindi po ako pro-BBM, nagko-komento lang tayo kung ano yung tama at mali. Kung mali, tutulan, kung tama, suportahan. At sa bagay po na ito, ano bang purpose ng sinasabi nito, no? Ng ating ikalawang Pangulo?
Parang kahit sino naman yata magiging questionable. Anong purpose mo? Anong rason bakit sinasabi mo na hindi dapat maging tourist spot yan? Kailangan 200 plus or almost 300 kilometer ng bridge para maging tourist spot. Diba? Ang tanong, pinukumpara mo ba yung China at Pilipinas? No? Isa pa sa naging halimbawa mo ay magiging tourist spot ang isang 200 kilometer. Yan ang dapat maging tourist spot na nagpo-connecta sa China at Macau. No? China at Macau. Macau, under din po yan ng kapangyarihan o administrasyon ng Chinese Communist Party o China. No? Hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero ang point dito, no, China na naman po ang ikinukumpara sa ating bansa. Ito po bang ating VP Presidente para sa ating bansa o para sa China? No? Yan po yung masakit na katotohanan na hanggang ngayon, hindi pa rin mapaniwalaan kahit harap-harapan na pong pinakikita sa atin kung ano po ginagawa po ng ating VP Presidente. At ngayon, gusto po ninyo ipagtanggol po ito, iimbestigahan. Masama po ba ang imbestigahan siya sa mga korupsyon kung siya man ay inosente o hindi? Di ba? Kahit sino naman, no? Kahit sino naman maiintindihan na ang batas po natin dapat pinahalagaan po natin, hindi natin gagawing illiterate ang mga nasa pwesto ang ating gobyerno pagdating sa pagpapatupad ng batas, especially ikaw ay isa o pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Ikaw ang magiging ehemplo, ikaw ang magiging simbolo ng ikaw ang titignan ng mga tao, especially mga kabataan at mga susunod na uupo sa gobyerno. Kung ganito ang iyong mga pananalita, kung ganito po ang nangyayari, no? Tulad po sa impeachment, kapag ito po ay hindi na-imbestigahan, hindi na tuloy talaga, natapos po talaga yung paglilitis o pagtatrial po dito, no? Hindi ko lang kung anong dapat itawag pa dyan, pero ang point lang dyan, meron pong batas at dapat natutupad po yun. Hindi po yan nababaliwala na gaya po ng pinaglalaban ng iba na katulad po sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Matanda na daw, hayaan na lang. Buti sana kung ganun kayo sa lahat. No? Ang dami pong matanda na nililitis na nakukulong. Ang iba pa nga ay inosente, no? Correct me if I'm wrong, pero yan pong pagkakaunawa ko, di ba? Kayo, anong unawa ninyo? Comment down below. Pag-usapan po natin yan. Anong masasabi nyo dito sa ating VP Presidente? Hindi ko po malaman, hindi ko po maintindihan bakit kailangan mo sabihin na hindi dapat maging tourist spot ang San Juanico Bridge. Yan ba'y pagkukumpara sa ibang bansa gaya ng China, no? Maka-China po ba talaga ang ating VP Presidente na alam naman na wala naman nauna na po yung San Juanico Bridge na yan, meron po tayong ganyang kahaba na bridge. Kung sasabihin mo 264, wala na po tayong tourist spot, no? Doon ka na sa China kung gusto mo dyan, no? Yan lang naman po yan. With all due respect, di ba? Sana, dapat naman, no? Pero po tayo palang suggestion na alam natin attainable, posible magagawa ng bansa natin na talaga mangyayari. No? Hindi gaya ng mga komento po ng ating VP Presidente na alam mo, pagpapahina lamang sa turismo ng ating bansa. Parang winawalang kabuluhan natin yung ating kung anong mayroon ng ating bansa ngayon. No? Ikaw, ano masasabi mo sa usapin po nito? Comment down below and pag-usapan natin yun sa comment section. Please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.